Pinagkakasuhan na ng Department of Transportation ang shipping lines ng MV Tricia Kirstine 3 matapos lumubog noong Enero kung saan higit 50 ang nasawi. Sabi ng DOTR, posibleng overloading at overcapacity ang barko dahil sa inconsistency ng bilang ng mga pasahero. Narito ang aking report. Overloading at overcapacity ang tinitignang dahilan ng Transportation Department sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan noong January 26, 2026. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inatasan na nito ang Marina at Philippine Coast Guard na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa insidente. Pinakakasuhan na rin niya ng administratibo na posibleng umakyat sa criminal charges ang Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na ferry, pati na ang iba pang government agencies na may pagkukulang. Ay yung sinasabi natin may posibilidad ng overcapacity at overloading. Una po, inutusan po natin ang Marina na magsampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines to determine whether or not to revoke their certificate of public conveyance o yung prangkisa po nila. Hindi rin dapat daw nakapaglayag ang ferry sa kabila ng mga safety deficiencies at questionableng seaworthiness nito pero nabigyan pa rin ng certificate para tuluyang makaalis. Lumabas rin sa investigasyon na hindi dumaan sa weight bridge ang mga truck o rolling cargos, motorsiklo at private vehicle sa pantalan dahil inconsistency sa bilang ng mga pasahero base sa nakalagay sa manifesto. Ibig sabihin, hindi po natimbang ito, wala tayong actual weight. Kundi ang meron lang tayo ay informal estimation. Consistencies, no? Which is still subject to further validation by the Coast Guard dun sa numero ng pasahero as per the passenger manifest kumpara dun sa mga numero ng survivors or still missing at recovered. Sinibak na sa pwesto ang 8 opisyal ng Marina at 6 na PCG personnel sa Region 9 kabilang ang station commander nito sa Zamboanga kaugnay sa insidente. Sa kabila rin ng mga paglabag ng barko, pinakakasuhan rin ang third party nito na Orient Shipping Lines, isang Marina accredited shipping company na silang nagbigay ng certificate para makapaglayag ang Kirstine 3. Kasama natin doon sa mga i-charge yung taga-Marina kasi of course under our procedures, ang last talaga magsasabi at mag-i-issue ng safety document is the Marina. Sa pinakabagong update na inilabas ng PCG mula sa dating 316 na survivors, na-adjust na ito sa 293 at pumalo na sa 52 ang naiulat na nasawi habang nagpapatuloy ang search and rescue at search retrieval operations. Nakapagtala ang ahensya ng 27 individual na kasalukuyang itinuturing na missing, base na rin sa patuloy na investigasyon ng PNP SOCO at araw-araw na makikipag-ugnayan sa mga apektadong pamilya. Hindi kasama sa bilang na ito ang 6 na na-recover ngunit hindi pa nakikilalang mga labi na ibinawas na sa listahan ng mga nawawala. Ang kabuuang bilang ng mga pasahero at crew na lulan ng Kirstine 3 ay 372 na binubuo ng lahat ng kumpirmadong nakaligtas na 293. 52 ang nasawi at 27 ang nawawala pa. Sa search and retrieval na possible even rescue. So ongoing yung ating technical wreck diving operations up to 170 feet. Delikado po yung diving operations na ginagawa ng mga tauhan natin ngayon. But rest assured, the public is assured that the Coast Guard will sustain these operations until all bodies are found. Maglalabas rin ng DOTR para sa risk-based categorization ng mga barko, gayon din ang mga ruta bilang bahagi ng mga corrective measures ng ahensya upang matiyak ang pagsunod sa mahigpit na kaligtasan ng mga pasahero at sasakyang pandagat para maiwasang muli na mangyari ang trahedya. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.